Hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung ako ay Oh. ihingi ng dispensa. Simple lang naman ho kasi yan mga kababayan. Para dito sa mama na to, malamang kilala nyo ho siguro yan. Isa ho yan sa mga vlogger nitong si Tambaluslos at ni Marcos Jr. Yan hong problema pagka inunayabang. Pagkatapos mong mura-murahin, yung mga kababayan nating INC, teka, inaano ka ba nila? Bakit mo sila kailangang murahin? Tayo ho, hindi ho tayo kasapi ng INC o KOJC, pero suportado natin itong si Kong Dante at itong si Pastor Apollo Kibuloy. At yung si Atty. Vic Rodriguez, no, number 55 sa balota, talagang makakasegue pa ho tayo. Malamang sa malamang kilala nyo ho yung mama na yan, pero mamaya na ho natin pag-usapan yan. At dito, ito ho kasi pinapanood ho natin pinapanood ho natin ang sukatan, meron hong tanong itong si Banat Bay dito sa mga senatorial candidate na to, medyo maganda ho. Yung kanyang tanong na yon, talagang nagustuhan ho natin. Konektado ho ito sa ginawa nitong administrasyon na to sa mga kababayan nating INC, no? Gusto ho natin yung tanong na yon. At kung ang isang kandidato sa papalapit na 2025 midterm election, hindi makapagbigay ng komento kaugnay sa ginawa ng administrasyon dyan sa mga kababayan nating miyembro ng KOJC. Malaki yung problema natin dyan. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Sapat na ho sa atin yan. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Huwag na ho kayong mahiya. Eto na ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Senator Risa Hontiveros. Bago ho natin pakinggan yung panghihingi ng tawad nung isa sa mga uhuging vlogger nitong si Marcos Jr. Talagang itong si Risa Hontiveros, pambihira ho talaga tong alin na to. Mainit na pagtanggap daw ng mga Cebuano sa kanila ng kanyang mga kasama diyan sa Sinulog yan, di ba? Sinulog Festival. Ito, pakinggan ho natin ang kanyang mensahe. Ito. Salamat. Init at init sa puso na welcome sa A few moments later. Mainit daw Risa Hontiveros. Ang mga Cebuano, para kay Tatay Digong. Yung mga Cebuano ho, para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang suporta ng mga kababayan nating Cebuano, nasa mga Duterte pa rin. Ipinapakilala ho, itong si Risa Hontiveros, isinisigaw ng madlang Cebuano, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ho ang malinaw na bersyon diyan sa pagpapakilala dito kay Risa Hontiveros, at ang sinisigaw ng ating mga kababayan walang iba kundi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Heto, pakinggan nyo. Hirap, no? Pinapakilala Risa Hontiveros, sinisigaw ng crowd, Duterte. Yan na nga ho ba sinasabi natin. Kaya para doon sa mga bumabanat pa rin sa mga Duterte, galing-galingan nyo ho. Wala hong nagiging epekto ang paninira nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at mapahanggang sa ngayong oras na to, mahal na mahal pa rin ho siya ng sambayan ng Pilipino. Dito na ho tayo mga kababayan. Kino-cover ko yung pangalan nitong itong ungos na to Mura, bakit? Ano bang ginawa sa'yo ng mga kababayan nating INC, Brad? Bakit mo naman minura-mura? Pagkabandang huli, doon ho natin papakita yung pagmumura niya sa mga kababayan nating INC. Mamaya ho, ito na ho muna yung panghihingi niya ng sorry. Yan. Talagang kitang-kita ho yung mga aso ni Tambaluslos at nitong si Marcos Jr. Pagka matitiklo na sila, nanghihingi sila ng tawad. Hindi kita papangalanan, Brad, kasi hindi naman ako nakikipag-away dito. Kung kilala nyo ho yung mama na yan, nako, pagsabihan nyo ho siya. Bago ho niya ibuka ang bunganga niya, pag-isipan niya ho muna ang kanyang mga sinasabi. Isang malaking organisasyon, ang INC,
at wala pa ho tayong nakitang ginawa ng INC para sa kanilang pangsariling interes. Sa totoo lang pagka lumalabas sila, talagang kitang-kita ho na malasakit ho para sa ating bayan ang ginagawa ng mga kababayan nating INC. Sa tingin niyo ho ba mga kababayan, hindi alam ng pamunuan ng INC na hindi lahat sang-ayon dun sa kanilang panawagan ng pagkakaisa at kapayapaan, dahil yung iba talaga may saltik dyan, ayaw ho nila doon. Pero kahit alam ho nila na hindi lahat ganon ang pananaw at makikiisa doon sa kanilang gagawing pagkilos, ginawa pa rin ho nila. Kasi yun ho ang tama. Ang tama ho ngayong mga panahon na to, magsalita tayo dahil marami na hong kabalbalang nangyayari sa ating bansa. Korupsyon, mantakin nyo, budget parang blankong cheque. Sila na lang maglalagay ng figure kung magkano gusto nila. Tama ho ba yun mga kababayan? Walang humpay ang pagsipa ng mga pangunahing bilihin. Kriminalidad mga kababayan. Yun ho talaga pinakamatindi, kriminalidad. Ginugurgur yung mga bata, nagkakandawala. Diba? Matanda, bedridden na, alam nyo ho ginawa kung ano, nabalitaan nyo hulat yan, di na ho natin kailangan ipaliwanag dito sa PH Update. Yun ang pinakamalaking dagok ngayon sa ating lipunan. Hindi lang ho yung kaliwat kanan na korupsyon, kaliwat kanan na pamimigay ng ayuda, bagkus ang lumalalang kriminalidad ngayon sa ating lipunan. Pakinggan nyo ho itong mama na to, pamura-mura ka di mo naman pala kayang tayuan yung mga pinagsasabi mo. Siguro, hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung ako ay ihingi ng dispensa. Yun. Pero hindi ako sasaludo sa'yo. Di porket naging dispensa, sasaludo na ako sa'yo. No? Kasi, in the first place, mali yung ginawa mo, Brad. Ano bang ginawa sa'yo? Binanatan ka ba ng INC? Minura-mura ka ba nila? Wala silang ginawa sa'yo, Brad. Kaya hindi ko nakikita ang dahilan kung bakit kailangan mo silang mura-murahin. Pwede mong atakihin yung mga argumento nila doon sa mga pinaglalaban nila, pero yung pati yung kanilang punong ministro, babanatan mo, below the belt na yan. Yun ho kasi, kumbaga, sa mga Katoliko, yun ho yung pinaka Santo Papa. O di naman ho kaya, siya yung Archbishop, ika nga. O kaya, Kardinal, yung pinakamataas. Yan si Ka Eduardo Manalo. Hindi mo na nga binigyan ng karampatang paggalang dahil napakaraming taong rumerespeto dyan. Bilang titulo niya, minura-mura mo pa. Doon ka, ika nga, doon ka sumablay, Brad. Doon ka sumablay. Tuloy. At sabi ng aking tiyahin, huwag maniwala sa mga natatanggap mo na balita. No. Dahil sisiguraduhin ko sa'yo, ito po ay kapatid po ng aking ama. Naku. Sabi nga niya, sa tagal niya na sa pagiging Iglesia ni Cristo, minsan hindi niya nabalitaan na ganun ang pamamaraan ng Iglesia ni Cristo. Sapat na daw para makaakay ng tao yung aral nila. Sa totoo lang hindi ko alam. O baka pareho kaming sinasabog ng Iglesia ni Cristo at ako. Teka lang, Brad. Napanood ko yung mga video na minumura-mura mo ang Iglesia ni Cristo. Huwag mo sabihin sinasabong ka. Ikaw ang gumawa ng problema mo. Huwag mong isisi sa iba. Anak ng toka. Isa pa ho yan sa mga toxic Filipino mentality. Ginawa mo problema mo tapos sinisisi mo sa iba. Anak ng toka. Akuin mo yan. Yung mga salitang mga pangit na ilinabas mo sa bunganga mo, hindi naman nanggaling sa iba, wala namang bumubulong sa'yo. Nung binabanatan mo yung punong ministro ng Iglesia ni Cristo, wala namang malamang. O siguro, mayroong mang utos sa'yo, pero uto-uto ka naman. Binanatan mo si Ka Eduardo Manalo, kaya ngayon, sandamukal na baklas ang inaabot mo. Naku, magtago ka na, Brad! At sabi niya sa akin, maraming Iglesia ni Cristo doon sa Ipil ang humahanga sa akin. Pero dahil nagulat sila, hindi ko rin sila masisi.
So, siguro, hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung ako ay ihingi ng dispensa. Yo. At sabi ng aking tiyahin, wag na Ayun na nga mga kababayan, umulit na ho ang ating video. Ang bottom line dito, para sa mga vlogger dyan, huwag kayo masyadong maaangas. Tapos sabay cambio naman kayo paatras, di ba? Banat kayo, mumura-murahin nyo. Noong nakarandam kayo ng konting pressure pa lang, biglang tiklop na kayo kagad. Ang minumura, alam nyo kung sino? Si Marcos Jr., si Tambaluslos. Yan yung mga minumura, yung mga perwisyo. Pero ano ba naman hong ginawa ng... Hindi ho tayo kasapi ng iglesia, ha? Di tayo kasapi ng KOJC, pero nung talagang kinubkubho nitong si Tore, yung KOJC, noong August, September yan, last year, talagang sinubaybayan ho natin yan na talagang hanggat maaari, pinapakita ho natin kung anong totoong nangyari dyan sa KOJC. Kaya naman, konektado, 52 sa Balota, Pastor Apollo Kibuloy. Huwag niyo kong kalimutan. Kaya naman, konektado ho dito sa tanong na to ni Banat Bay, dito sa mga senatorial candidate. Itong tanong na to, pagka kayo, walang tayo dito sa issue na to, ibig sabihin, wala kayong karapatang maging senador. Yun ang akin dito, anong pinag-uusapan sa korte, anong di na pwedeng pag-usapan sa publiko dahil pinag-uusapan na sa korte. Hindi ganun yon. Ang ano dito, yung kung tama o hindi tama, yung pananaw mo bilang isang ordinaryong Pilipino, hindi kung sa ano pa man. Gusto naming marinig ang mga punto de vista nitong mga politiko na to. Kung ano ba sa tingin nila ang ginawa ng administrasyon, kung tama ba ang ginawa ng administrasyon diyan sa mga kababayan nating KOJC noong nakaraang taon. Pakinggan natin ang mga tanong nitong si Banat Bay. Ito. Question po ako para sa inyo pong dalawa. Yan. Bibigyan ko po kayo ng 2 minuto na sagutin ang bawat tanong na ito. Naniniwala po ba kayo na merong abuse of power na nangyari doon sa KOJC siege? Secretary? Ay, malinaw naman yun, no? Na pinabuso ang police powers doon. Ngayon lang ako nakakita na batalyon ang pumapasok na puwersa, no? At tinatakot. So, nakikita natin na biglang umiral ang partisan politics sa nangyari sa Davao. Mukhang gustong pabagsakin ang nangungunang pamilya politikal sa Davao. Naniniwala ako doon. Maraming salamat. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Palakpakan ho natin itong si Norberto Gonzales dyan sa sagot niya na yan. Satisfy ho tayo doon sa sagot niya na yon. Hindi ho siya iwas pusoy. Ay pinakaayaw ho natin dito yung tipong mga iwas pusoy. Rektahin nyo kami. Dahil ang batas-batas na yun na sinasabi nyo, ngayong mga panahon na to, parang diskumpiyado tayo. Ano ang ibinigay yung temporary protection order ba yon? Yung temporary restraining order, yung ginawad doon sa KOJC na kung saan pinapaalis na yung mga barikada at kung ano-ano pang pinaglalagay nila ng mga pulis nung mga panahon na yun. Anong ginawa ho? Kinasuhan, hinabol ng gobyerno yung yung abogado na nagbigay ng desisyon na yon, ng utos diyan sa Davao. Nasaan na yung korte-korte na yan? Mga kababayan, dito sa particular na particular na pagkakataon, pagpasensyahan nyo na ho ako mga kababayan. Kasi pagdating nga kasi dito sa issue ng KOJC na to, nasubaybayan ho natin to. Nakita ho natin ang kabrutalan na ginawa nitong si Mr. Heartbeat dito, yung itong si Tore. Nakita ho natin ang kabrutalan na ginawa niya. Wala ho tayong nakitang rule of law doon sa ginawa ho nila, doon sa mga kababayan nating kasapi ng KOJC. Mantakin nyo, hindi naman ho. Ang dala ho nila, warrant of arrest. Pero ang ginawa ho nila, nagukay ho sila. Warrant hindi search warrant. Dalawang magkaibang bagay ho yun. Pero pinagpatuloy ho nila dahil yun ang utos ng mga nakakataas sa kanila. Pakinggan ho natin. Itong pangalawang senatorial candidate natin. Kayo po, attorney.
Bilang Attorney. abogado, gusto ko sana magbigay ng aking personal na pananaw. Ngunit ako ay limited ng rules ng Supreme Court na kung sakasakali ang isang kaso ay nasa korte na. Oy, Attorney Angelo de Alban, ha? Attorney Angelo de Alban. Ayoko yung style mo, Brad. Ayoko yung style mo na ganyan. Yung porket nasa korte na, pwede ka na. Sa tingin ko, may nalabag, pero dahil nasa korte na, wag na muna natin pag-usapan. Yun lang. Pwede ka magpaka-play safe, pero wag mo kaming paandaran ng dahil abogado ko, kesyo ganito. Merong paglabag o walang paglabag? O yung sa ano mo, yung hindi bilang ang tawag dito, officer of the court, ika nga. Bilang isang ordinaryong individual. Baka busy ka ng mga panahon na yan. Baka hindi mo nga alam na nangyari yan eh. Di ba? Baka busy ka, meron kang ibang pinagkakaabalahan, no? Nung talagang kinukubkob nitong si Torre, ang mga kababayan natin na KOJC, no? Ay hindi po ako maaring makapagbigay ng personal na opinyon. Kaya ipagpaumanhin ho ninyo at kung ano man po ang aking personal na pananaw, hindi ko po siya maaring ma-discuss. Dahil Ano yun? meron po siyang tumatakbong kaso ngayon. Maraming Okay. Wala nang problema. Sige na, okay lang naman yun. Ano ba gagawin namin? Sasakaling ka namin, pilitin ka namin. Hindi ka... Pagka ang isang... Ito lang, ito isa ho sa mga ano ko to, panukat ko to, no? Dito sa PH Update. Kasi majority naman sa mga sinusuportahan natin, meron na ho silang tayo dyan sa nangyari sa KOJC na yan. Si Senator Bato, kahit hindi na sila tanungin, alam na ho natin ang tayo nila. Senator Bongo, Senator, lahat ng kandidato ni Tatay Digong, kahit sino tanungin nyo sa mga yan. Ang tayo ho ng mga yan, merong mga nalabag, merong abuse of authority, abuse of power, o kung ano pa mang pag-aabuso ginawa nitong si Torre nung nakalipas na taon. Ngayon, kung ikaw, kandidato ka, at alam mo, ini-interview ka dyan sa SMNI, at kahit pa paano, magbigay ka ng kakaunting anak ng toka. Ikaw naman, Attorney Angelo de Alban, next time, sa susunod na pagtakbo ninyo, mas galingan nyo pa ho. Ano ho kasi ngayon ang politika addition. Kumbinsihin nyo ho kami na isingit namin kayo doon sa aming lineup na kung saan yung lineup namin nandyan na sa gilid. Nakikita nyo naman. Nakikita nyo ho ba pagmumukha nyo dyan? O wala ho yung pagmumukha nyo. Ibig sabihin, malabnaw ho ang pagtanggap namin sa mga sagot nyo, sa mga tanong sa inyo, sa mga ganyang klaseng panayam sa inyo, kagaya ng sukatan ng SMNI, di ba? O, galingan nyo para mapasama kayo sa mga kandidato namin. Huwag nyo naman sabihin na, okay lang, kahit hindi nyo kasama, PH Update, walang problema yan. Yung karamihan ng ating mga kababayan, magkakaparehas ho kami ng pananaw. Pagka wala hong solidong tayo, ang mga individual na tumatakbo ngayon sa mga maiinit na usapin sa ating bansa, mapakorupsyon, mapakriminalidad, mapapag-abuso sa kapangyarihan o pagnanakaw, naku, matablay din ho ang ibibigay naming tugon sa inyong panawagan na iboto namin kayo. Yun lang ho yun, attorney. Attorney, meron din akong kilalang attorney, itong si Attorney Jimmy Bondok. Pero alam niya ang tayo niya dyan sa KOJC. Sino pa bang attorney ko dito? Marami akong attorney dito Ito pa yung mga kandidato kong attorney dito Sino pa ba? Attorney JB. Alam din ho niya na alam ko rin ang tayo niyan dyan sa nangyari sa KOJC. Di ba? Yung si attorney ba to? Hindi abogado. Si Attorney Lambino. Nakapanayam din ho yan. Diyan sa issue ng, di ba? Dapat kayo din ho sana, kahit pa paano, bigyan nyo kami. Kita naman, merong nilabag. Pero, hindi ako pwedeng magkomento kasi pinag-uusapan sa korte. Pero nakita naman, ang daming nasaktan, ang daming, di ba? Kailangan yun mapag-usapan sa tamang forum. Pero naniniwala ko na maraming dapat ipaliwanag ang Estado sa mga nangyari doon sa KOJC. Yun, safe ka lang doon. Di ba? Safe ka lang doon. Ganun lang naman ho yun. Anyway, ano pa magagawa namin, Brad? Ganyan talaga ang buhay. Ayun, bago tayo dumako doon kay naman Pamela at makikibalita ho tayo sa mga nagsampalan dyan sa Malacanang. Pasadano natin na mabilisan to. Ito, kita nyo naman kung sino hong larawan ang nasa likod ng mama na minura-mura yung mga kababayan nating INC.
Nakikita nyo kung kaninong larawan. Diba? Brad, di ako nakikipag-away dito, ha? Di kita inaaway, baka maya-maya, bukas may kaaway na ako bigla. Hindi ako nakikipag-away dito, pero sinasabi ko dito, yung pagmumurang ginawa mo, below the belt yun. Wag mo na lang uulitin. Kasi ako, hindi naman ako membro, pero sa tingin ko, mali yung ginawa mo. Mali yung ginawa mo na pati itong si Ka Eduardo Manalo, sinama mo sa pagrarant mo, no? Ito, pakinggan mo natin. O, kita naman mga kababayan kung kanino larawan ang nasa likod nitong mama na to. Kita nyo? O, tumatakbo ba to ng senador? Ito, congressman, oo. Pero hindi niya kailangan ipaskil ang pagmumukha niya dyan. Diba? Pero dahil yung dalawa na yan, nandyan na, alam na ho natin kung ano ibig sabihin yan. Pag-uusapan po natin, ito pong naging hakbang po ng Iglesia ni Cristo na kung saan lumalabas po na niloloko po ang taong bayan. So, yun po ang sentro ng ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. So, sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, marami po sa mga kababayan natin na nagpaabot po ng kanilang pagkadismaya. Na kung saan talagang nagalit ang ating mga kababayan sa ipinakita pong katulonggisan ng reliyong Iglesia ni Manalo. Relax ka lang, Brad. Wag ganon. Meron tayong freedom of religion, ika nga. Kung gusto, meron tayong kanya-kanyang paniniwala. Itong si Pastor Kibuloy, sinusuportahan ko si Pastor, ibig sabihin ba naniniwala na ako sa ano niya? Hindi. Kailangan tayong magrespetuhan. Magrespetuhan tayo, Brad. At yung iglesia ni Manalo, tigilan niyo yung di maganda yan. Hindi maganda yan, Brad. Pero sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko na po ikinagulat yan. Kung bakit maraming mga Pilipino ang nagagalit ngayon sa Iglesia ni Manalo. No? Kung di ako nagkakamali, pati yung dating senador na si Franklin Drilon ay galit po. Teka lang kung galit, maraming nagagalit sa INC ngayong mga panahon na to. Dapat sana, doon sa isinagawang rally kahapon ng mga aso nitong si Romualdez diyan sa EDSA Shrine, dapat sana nakita tayo ng bulto ng tao na kung saan kinukontra yung pinaglalaban ng INC, na kung saan kapayapaan, peace, National Rally for Peace. Doon pa lang sa pangalan ng rally, masasabi na nating, maganda tong hadhikain. Maganda ang gustong mangyari ng mga kapatid nating INC. Kayo lang hataho ng mga amo nyo ang medyo nadismaya doon sa panawagan na yun. Dapat nga, larawan ni Marcos Jr. ang nasa likod mo na yan. Dapat sana, Brad, yung sinabi niya, yan ang tinatayuan mo ngayon. Ano sabi niya? Ang impeachment storm in a teacup. Walang maidudulot na kabutihan yan, hindi maghahatid ng pag-unlad yan kahit na sa isang Pilipino lamang. Dapat sana kaisa ka nga ng INC ngayon na nananawagan na itigil yung impeachment. So, tinigil naman, natakot sila sa mga kababayan nating INC. Diba? Pero kung sabihin madaming nadismaya, di nga nila maitulak-tulak yung impeachment ayusin mo lang yung grasp mo sa yung pagyakap mo sa realidad, ayusin mo, Brad. Okay? Ayusin mo yung pagyakap mo sa realidad. Parang hindi mo alam ang nangyayari ngayong mga panahon na to. Kasi kung marami ang dismayado sa INC, talaga nagpapakita ng disgusto dun sa ginawa nila. Nakikita natin ngayong mga panahon na to, nagtutuloy-tuloy ang impeachment. Pero base sa ating mga nababalitaan, ayusin nyo ho. Di ko natatapusin ito kasi medyo umahaba ka na, Brad. Okay ka na dyan. Okay ka na. Pero di natin babanggitin ang pangalan kasi di naman natin siya kaaway o kung ano pa man. Kumbaga, yung mga argumento lang niya, yun lang ang sinagot natin. Pero personal na galit sa mama na yan, wala ho tayo. Di nga natin kilala yan. Di ko natin kilala yan. Kumbaga, nakita lang natin na binabanatan siya ng mga kababayan nating INC. Kaya, good luck sa iyo, Brad. Good luck. Nawa maging masaya ang Valentine's Day mo. Dito na po tayo. Naku, sinong mga nakamiss, mga busy ho ngayon. Busy. Si Madam Pamela, no? Busy yan. Ito, pag... Madam! Baka sabihin niya, binabanatan ko siya.
Iba na to ha, baka hindi ko babanatan yung si Ma'am Pamela. Idolo yan eh. Kailangan naman banatan natin, idolo yan. Ito, pakinggan natin. Kaya doon ako punta lang bakit. Yung issue na pinasabog ni PRRD, doon natin makikita Ito kung magaling yan, magaling. Sir Marlon magaling. Mahusay yan. Siya sa mga, kumbaga, mautak yan, mautak. Magaling. ano ka-importante na meron tayong isang senador o mga senador na maalam sa batas, marunong bumusisi sa budget, Yes. marunong sumilip ng kung anumang anomalya sa pamahalaan, at marunong bumalangkas ng isang batas. Pag hindi lamang sa budget, kundi sa mga, para sa kapakanan ng mamayan. Tama ka sa premise na nilatag mo, Marlon. You know why? Walang masisilip na mali kung alam mo yung tama. Correct. These men na lumabas at umere sa isang vlog kagabi, may alam sa batas, may alam sa nangyayari, alam kung ano ang standard, alam kung ano ang tama. Para pag nakita nila ang isang latag, spot na nila kaagad kung ano ang mali. Lahat puro. Kaya yung mga kasama doon sa naglatag kagabi, yang si Atty. Vic Rodriguez, yang si Atty. Delgra, yang si Atty. Rodrigo Duterte, yung bang host, abogado din ba yun? Hindi ko alam eh. Pero meron na ho tayong kumpirmadong 3 abogado at base dito sa 3 abogado na to, meron hong nilabag diyan sa ating 2025 national budget. At pinapaayos yan. Ayusin nyo yan. Pagkakaproblema tayo dyan. Yun lang naman wala namang mabibigat na sinabi si Tatay Digong. Ang sinabi lang niya, ayusin nyo yan. Magkakaproblema tayo dyan. Pagka hindi nyo inayos, doon kayo magkakaproblema. Problema nyo na yun. Ika nga, yari kayo dyan kay Tatay Digong. Abogado. Grabe, no? Siyempre, si PRRD. Yes. Isang abogado, isang dating piskal, at naging pangulo, naging congressman, naging pangulo at matagal naging mayor. Matagal na naging chief executive. Si Kong Ungab. Si Atty. Delga. At siyempre, si Atty. Vic Rodriguez. And si Atty. Harvey. Attorney din pala si Atty. Harvey. Sold. Na-pressure tuloy si Harvey Maglo. Sold. Ano desisyon ka rin sa buhay ng bata? Ang galing galing. Ang galing. Alam nyo, sa lahat po na nakapanood na, taas-taas po ng kaway-kaway po sa mga nakapanood na dun sa 4 na gentlemen na napanood natin, with them is a young one, a young professional, not trying hard but trying his best to give it justice, yung discussion na yun, no? He knows when not to talk. Nandun yung respeto na parang hindi ko moment ito ng mga mamang ito para sa sambayan ng Pilipino. I know when not to butt in, di ba? Na hindi siya yung magpabigo. It wasn't about him. Pero Marlon, kasi yung iba kasi na gano'n na, this is my Samantalay niyo yun, this is my moment, di ba? Diba? Yung I have to be better than them, or at least I have At to least be mapansin man lang yung them. galing niya. Hindi. Ang maganda pa kay Atty. Harvey. Naawa ko sa bata. Kay Atty. Harvey. Gusto niya i-laymanize pa para higit na maintindihan pa ng mga tagapanood, taga-subaybay ng CM Baste YouTube vlog yung expose na isinagawa ni PRRD at ni Congressman Sid Tungab. Yes, to Harvey, no, hindi ito para palakihin ang iyong ulo or para ikaw ay i-boost ang iyong ego or anything. We know that you're someone na talagang professional, but you have to give it yourself, no, na you're really a good guy and you're really Pogi po. Oh, yun, di ba? Parang pag Pogi pinabi na, mo kay matalino pa. Marlon, grabe. Isipin mo, parang pag tumabi ako sa'yo, parang halatang hindi ako naligo. Anyway, papalo ba si Congrats Sir Harvey. And Sarap ng subo ni Madam Pamela. Parang sarap ng tinitig. alam ba si Kong Ungab, Pam? Nakilala siya sa Senate during Belmonte days. Ang speaker pa noon, si Speaker Sunny Belmonte. Ano nga daw niyang Sobrang- Pinatata pala yung pumasok sa Kongreso, Marlon. Kung hindi ako nagkakamali, si Pino yung presidente noon. Si Congressman Ungab lang ang
naging dahilan, bakit ko ba nilalang? Ang naging dahilan kung bakit naisa batas ang syntax law. Kanda, ito babasahin ko. Baka sabihin mo, minamalupitan kita eh. Estrella Ponyo, Marlon, pogi ka din. Ay, salamat po. Gusto niyo po ng matcha tea? Gusto niyo po matcha tea? Ayan. Ay, thank you. Ay, thank you po. Pangalawa na ako kayo sa nagsabi niya maliban sa nanay ko. Wow, hambog. Yeah, sorry, nakat kita. Si Kong Ungab ang dahilan kung bakit naisa batas ang syntax law. Sa mga hindi pa po nakakalam, matagal na akong sinusulong yung syntax law, pero hindi ito napapagtibay kasi yung mga lobbies, lalo yung mga malalaking company ng sigarilyo at saka malalaking kumpanya ng alak, ayaw nila yan kasi tataasan sila ng buwis. So, maganda itanong natin kay Kong Ungab, pero ang daming nagkwento sa akin na maraming mga pagtatangka ang suhulan ang Congressman Sid Ungab nung panahon niya bilang chairman ng committee. Hindi, Ways and Means muna. Okay. Ways and Means muna na may mga naglalabi at may mga pagtatangka para suhulan siya. Binaliwala niya. Dahil sa prinsipyo at tingin niya kailangan ng Pilipinas ng karagdagang pondo mula sa buwis ng tao at hindi dapat tamaan dito yung mga may hirap nating kababayan, kundi ang dapat katawin ng buwis, pagpatawin ng mataas na buwis, kundi yung mga bilihin na may kaugnayan sa bisyo, partikular na ang sigarilyo at alak, kaya tinawag na syntax law. So, sa syntax maraming nagulat. Sa syntax law din tayo, Marlon, umaasa ng contribution para sa... Correct, sa Universal Health. Di ba? Yung Universal Health Policy ng pamahalaan, doon dapat kumukuha ng pera na siniro budget naman ng Marcos Jr. Administration. So, nung napagtibay yung syntax law, dahil sa pagpupursige ng isang congressman, Sid Ungab, bumilip sa kanya si Speaker Sonny Belmonte. At dahil sa sobrang bilib ng speaker noon, na si SB, ginawa siyang chairman ng appropriation. Nabanggit mo isang personalidad, si Sir Sonny Belmonte. No? At sinabi mo na bumilib ito kay Congressman Ungab. Nakita mo ba yung mga mamang kinabibiliban ng isang Sonny Belmonte? Di ba una na itong bilib na bilib rin sa isang attorney Vic Rodriguez? Nabiliban din niya ang Congressman Ungab. Na may mga naninira na sinipakto siya ni Sonny. Hindi. Kasi nung naging abogado na ho si Attorney B, gusto niya na magkaroon ng sarili niyang law office para makapag-practice siya ng kanyang pagiging abogasya. Hindi naman kasi pwedeng ine-earn mo lang ang title na abogado ka, Marlon, pero hindi mo ipapractice. Pero batang kapitan pa po si Attorney Vic Rodriguez, sa edad na 20 years old, napansin na siya noon ng isang congressman pa lang na Sonny Belmonte hanggang naging mayor. Sonny Belmonte. Bakit magiging issue yung sinibak siya? May ganun may nakita akong may ganun. prinsipyo yung mama na may isa pang term na sure win siya. Correct. Na hindi na niya inupuan. Kasi nagtrabaho siya sa sa Quezon City Hall. Oo nga. Pero yung consistency ng pagiging principled ng mama nandyan. Correct. Totoo. And marami lang talaga naninira na gumagawa ng kwento na hindi nila alam ang tunay na kwento. Diba? Pera files? Pera files ba o Pera files? Pera files. Si Pera files, diba? Fact checker, ayan na. Tingnan natin ngayon, obserbahan natin katete kay Ebon. Kung totoo mga fact checker itong mga kumag na to, tingnan natin na dapat i-fact check nila kung mali ba ang expose ni PRRD at ni Congressman Sid Ungab. Sige, ilatag natin para malaman ng mamamayan kung ano. Margaret Magsaysay, hindi na ho yan ngayon ang pangalan. Pera files na po. Pera. Palitan na ho natin. Pera files. Pera files. Pera files. Before Cebu, we were in Davao. Yep. We were in Davao because we met with some group of supporters also for Attorney Vic. Shoutout po kay Sir Amados. Hello po, maraming salamat po sa inyo. Nag-organize siya. Napaka-intimate. Alam mo, Mar, napakasarap ng tinola. Yun yung tinira ko sa buffet. Tinola ba? Hindi ko napansin. Sa bao. Yun doon talaga ako nag-concentrate. Well, maraming salamat po.
Concentrated tong si Moco Mila doon sa Tinola. Alam mo na may iniiwasan natin dyan eh. Yan. Yung Ganyan waistline, alam mo, pag ikaw, nagkakaedad ka talaga. Waistline, Marlon. Waistline. Waistline. Okay. Waistline. Thank you, Sir Amado, and sa mga kaibigan niya and mga businessmen pa po sa atin. Na hinarap at nagpasuri din dito, nag-apply din ng trabahong senador si Atty. Vic At Rodriguez. sinabi niya, kung sa tingin niyo ho na hindi ako karapat dapat, Yes. iboto niyo na ho yung iba. Wag Ako na. naniniwala ako, Marlon, dun sa pag-a-apply niyang yon na humarap siya sa isang panel interviewees, Marlon, ay interviewers, no? I believe when he stepped out of the door of that home, he was hired. Sabi ng mga tao doon, hired, di ba? Ay, naramdaman ko yun eh. And then we proceeded to where we were, witnessing the discussion bago magsimula ang isang vlog or podcast taping. We saw expressions ng worry, ng galit, ng yamot, ng alam mo yun, yung, tapos yung energy doon sa loob ng kwartong yun, Marlon, yung energy of highly intellectual people trying their best to save the country from this mess that Marcos Jr. himself, the country's president, signed. Grabe, no? Wala kang, paano yung sabi ni Attorney Del Grey, nakakapangilabot, no? Na meron tayong pondo, trillion ang halaga, 6 trillion, almost 7 trillion pesos, na basta-basta pipirma ng isang pangulo na blanco ang ibang numero. yung ibang numero, blanco. Ano, sa mga negosyante, ikaw, meron kang checking account, Marlon, or meron kang checkbook, di ba? Kapag ang checkbook mo, pirmado, at ibinigay mo ito sa akin, Marlon, akong manloloko na, alam mo yun, yung mapurok ang prinsipyo sa pera, lagyan ko ng pangalan yon, ibig sabihin sa akin ang cheque, sisimutin ko ang account mo, ibig sabihin akin ang pera mo. Ganun kasi yun nangyari. It's a blank check. Name the price. Take it all. So, Diba? posible rin, Pam, na dahil blanco yun, yung press release nila na binaba, kunwari yung budget, Yes. hindi totoong binaba, kundi ang ilalagay pa rin doon yung original na amount. At ang press release nila, Marlon, na ito ay masuring pinag-aralan. Prudent! Prudent Diba? way of talagang studying, Masinsinan. critiquing the Diba? the- Masinsinan due diligence. Oo, nako, ay isang palabas lamang, 'di ba? Parang ito ay tahasang panlilinlang sa mamamayang Pilipino. At si Marcos Jr. na patunayan natin ay konsentidor ng mga magnanakaw. Maliban doon, si Marcos Jr. na patunayan na tama ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya marunong magpaka-presidente. Totoo. And wala siyang, tamad siya at wala siyang, sabi naman ni Mayor Baste Duterte, lack of compassion. Kasi kung masipag ka, di ba? Talagang tinutuo mo yung salitang prudent. And, ma'am, mind you, ang executive secretary nito, dating Chief Justice, si Lucas Bersamin, Yun ang ano na siya rin nagyabang ng prudent. Truth, pang inumin nyo, wag Milo, ha? Foods pa. Hindi, yung prudent way of trying to critique the budget, Marlon, nakakatakot yan kasi ibig sabihin yung taong nakapaligid sa kanya na kinonsinti siyang pirmahan ito or siya mismo gusto rin niyang pinirmahan iyon ng ganun ang kondisyon, blanco. Diba? Kasi you've been Bakit presidente ka Presidente ka. hindi ka pwedeng igang up ng mga mob sa paligid. Ito na naman yun, di ba? Nagyabang ka ng 5,500 flood control project. Wala pa lang 5,500 flood control project sa kabila ng multi-billion pisong pondo rito. Ito, nagyabang ka na prudent, kaya nabalang pa ng ilang linggo yung pagpipirma nyo sa national budget. Maalala mo, humingi ng extension. Humingi ng extension.
Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo panoorin ang buong video na yan, itong napakaganda ng naging kwentuhan, itong si Madam Pamela at itong si Sir Marlon dito sa video na to. Kung gusto nyo panoorin ng buong video, punta lang ho kayo dyan sa Third Floor Studio, Your Happy Network YouTube channel. Maraming salamat po mga kababayan, mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin na Pilipinas.